Humihingi po ako ng consent sa inyo, Nay, kasi hindi ko po kayo nakikitaan ng kulam. No? Ibig sabihin, lahat po ng sakit ninyo, tinis ko naman po kayo, dinasalan ko kayo. Yung procedure po kanina, para titingnan kung talaga may kulam kayo o wala, ginawa ko po. Pero umpisa pa lang po, alam ko na po na wala kayong sakit sa spiritual. Pero syempre, gagawin pa rin yung procedure para at least, kasi kaya nga nandito para magpa-consult. Pero sa awa ng Diyos, wala talaga. Ha? Okay, ibig sabihin, pang doktor talaga to, sir. Pero syempre, bilang isang traditional healers, kahit pang doktor po yan, sa ganyang klase ng sakit po, meron din pong pamamaraan. Through herbal. Ha? Tsaka therapy na kailangan nyo. Okay? So, ang suggestion sa inyo ng doktor ay puputulin yung paa ninyo. Yun ang pinakalas option kasi puro sugat tayo, hindi ka gumagaling, ipabalik-balik. No? Komplikasyon po talaga ito. So, kaya, ito sa awa ng Diyos, buti, dito kayo nagpunta. Sa ilang, nakapagpunta na ba kayo sa ibang mga manggagamot? Hindi pa po. Ang daming manggagamot, nagpunta. Anong sabi po ng manggagamot? Kulam daw. Kulam. O, yan na. Tapos hindi nila magamot. O, kaya, paano po, yan ang problema. Kaya po, yan, nag-video ako. Ngayon ko lang na-confirm. Akala ko, first time nyo lang pumunta sa manggagamot. Yung pala, pangatlo, puro kulam. Ay, wala. Talagang hindi kayo gagaling. Kasi po, wala talaga, wala. Yan ang problema. Papaniwalain kayong kulam kahit wala. Ngayon, ang mangyayari, kapag pinapaniwala po kayong kulam yan, lalo kayo na-stress, lalong lalayala yung sakit ninyo. Hindi manggagamot yun. Parang mangkukulam na yun. Kasi nagbibigay ng sakit sa tao eh. Ito nga, maestro, binigyan ako ng panangga. Ito. Hindi wala. Yun na nga eh. Kasi kung talagang gumaling kayo, no? May panangga kayo o wala, or kung meron man, dapat, nga lang may panangga daw. Eh dapat magaling na kayo. Kasi sabi, kulam yung sakit ninyo eh, pag nandito pa rin po kayo. Wala kayong kulam na ha. Hindi kayo nakukulam. Lalo kayong lumalala yung sakit ninyo, no? Lalo lumalala po, no? Kahit nung nagpagamot kayo sa albularyo. Kasi, alam nyo bakit? Nai-stress po kayo. Lalo pa kayo binibigyan ng sakit. Sa awat sa grasya ng Panginoon, wala kayong kulam. Huwag nyo stressin ang sarili nyo sa kulam. Kaya kahit kanino kayo manggagamot, sinupuntahan ninyo, hindi kayo gagaling kung puro kulam ang sasabihin. Ha? Ngayon, may procedure ako, talagang kung papalarin, may pagkakaloob ng buong may kapal, gagaling kayo sa procedure na sasabihin ko po. Ha? Okay po. Huwag kayo maniwalang kinukulam kayo. Pero yung pagpapadoktor, huwag itigil. Okay? Huwag ititigil. Kasi pang natural na sakit po ito, wala kayong kulam, wala kayong spiritual na sakit. Lumala na yan, no? Oh. Simula lang ba nagpa-albularyo kayo nung lumala po yan? Ha? Nay? Lalo, yun. Yun na, tinatanong ko lang po, ha? Yun, kasi syempre, na-stress kayo eh. Ngayon, may sakit ka naman natural na sakit. In-stress kayo ng manggagamot. Kinukulam daw, eh hindi naman pala. Ngayon, dahil na-stress kayo, bumabagsak immune system ninyo. Lalong nagre-release ng stress hormone ng katawan ninyo. Ayan, lumala ang sakit ninyo. Wala kayo, huwag nyo stressin sarili nyo. Kalimutan nyo, walang kumukulam sa inyo. Binibigay palangga, pero may lalong lumala. Dapat nga gumaling kayo eh. Kasi may palangga eh. Bumalik na din sa Sabi kanya. niya, di raw niya kaya eh, malakas na yung Ay, ibig sabihin, walang kwenta yung palangga. Kasi kung siya, hindi niya kaya eh. Eh saan ba galing ang palangga? Sa manggagamot. Eh di walang buhay din po yan, walang kwenta yan. Pero, wala talaga. No? Wala. Ibig sabihin, pwede sigurong sabihin o aminin na huwag takutin ng pasyente kung walang sakit sa spiritual, wala. Kaysa may stress, para lang mabentahan ng mga ganyan. Tapos sasabihin, bandang huli, hindi kaya. Pwede natin sabihin, alay pa, alay. Ito ng manok na ito, ang laki ng gastos namin. Hindi ko rin mahigit yun. Pero yun yan. Tapos, may sakit, lalo pang lumala.